habang tayo nagpe-fellowship, tayo kumakain. Ayan, no? At tayo po yung nagkukwentuhan. Okay? At kung meron kayong medyo parang negosyong gustong sabihin, ayan, pwede po natin pakinggan yun. Ano po? At tapos na po yung una nating mensahe noon. Ang ating message doon saan na ba yun? Absolutely complete in Christ Jesus. Yan. Tapos na po natin yung 4 na puntos, no? Tayo po ay kompleto kasi nasa atin si Kristo at na kay Kristo ang 3 persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Apo? Kaya kompleto tayo kay Kristo dahil tayo na kay Kristo at si Kristo nasa atin. Kaibahan lang natin kay Kristo. Si Kristo, Diyos. Tayo hindi. Anak lang tayo. Power. No? Pangalawa, all the treasures of wisdom and knowledge hid in Christ. Kaya kung kailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng wisdom, go to Christ. At bibigay niya kayo ng wisdom. Sabi nga ang wisdom ng Diyos ay sabi doon ay easy to be treated. O? At sabi doon ay holy. Diba? Pangatlo, Christ is the originator, giver, and supplier of all things. Kaya huwag tayo naman problema. Hayaan natin ang problema. Minsan, pinapadaan lang tayo ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga tukso, para lang makita ng Diyos kung ano ba ang gagawin natin sa ganung panahon. Diba? Tayo ba'y magtitiwala pa rin sa Kanya o gagawa na tayo ng, sabi nga, kakapit na ba tayo sa patalim o kakapit tayo pa rin sa Diyos? Diba? Ano yan? Kaya pang-apat, ano yung pang-apat? Christ is the author of our eternal salvation and our Savior. Yan yung huli, no? Si Kristo ang pasimula at gumanap ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay eternal. Kaya walang Kristiyano na mapupunta ng impyerno. Diba? Yung sinasabing nawawala ang kaligtasan. Alam niyo po, ano yan dalawa lang yan Yung nagturo nun, talagang sugo ng Diablo. No? O kaya talaga lang nagpastor-pastora na wala naman talagang alam. Kaya sa panahon ngayon, pag magpapastor kayo, mag-aaral kayo sa Bible School. Ngayon, Pastor, aray ako mag-aaral ng Bible School Tatamad ako, pero tinatawag ako ng Panginoon ng pastor. Baka hindi ko talaga pastor. Plant kamote lang pala. No? Magtatanim ka lang pala ng kamote, akala mo magpapastor ka. Sabi, preach Christ diba? Plant kamote pala yun. Napagkama ng preach Christ. Okay, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Diba? Sabi po rito sa aklat po ng Philippians 1:21. Pero mahaba-haba po ito. Pero basahin muna po natin yung Philippians 1:21. Ang sabi po rito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Pakaganda salita po yan, no? For to me to live is Christ, and to die is gain. So, simpleng topic po, to live is Christ, or to live in Christ. Dapat tayo mamuhay para kay Kristo. O si Kristo ang mabuhay sa atin. Imbis na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, ang nabubuhay sa ating sarili ay si Kristo. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Maluwalhati po kayo sa pagkabasa ng salita at ang mga babasahin pa namin. Kayo po'y mag-usap sa bawat isa. Dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. For to me to live is Christ. Sabi po, meron po ritong isang propeta. Dito po sa aklat po ng Jonah 4, verse 3 and 8. Tingnan niyo pa. Tingnan niyo po dyan sa Bible ninyo at babasahin ko po rito. Sabi po ni Jonah, therefore now, O Lord, take
I beseech thee, my life from me. No? Sabi siya, no? Take my life from me. Yung salitang I beseech, ibig sabihin po, nakikiusap pa. Grabe, no? Propeta yan, ha? Sa panahon natin ngayon, pastor yan. For it is better for me to die than to live. O, sino sa inyong gusto niyan? Ang talata na yan. Papapirigs ko natin. Diba? Isang propeta ng Diyos, si Jonah, inutusan ng Diyos na mangaral sa Ninive. Yun lang naman trabaho niya. Jonah, pumunta ka sa Ninive. Mangaral ka doon. Sapagkat ang Ninive ay sobrang sama. Umabot ka sa harapan ko ang kasamaan ng Ninive. Pumunta ka doon bago mo gunawin. Magbigay ka ng babala. Pero imbis na si Jonah matuwa para baligtas yung mga tao doon. Nangarap pa siya na mamatay na lang siya. Para huwag lang mangaral. Sa history pala niyan, ay ayaw ni Jonah na mangaral sa Ninive kasi po, ang Ninive ay kalaban nila. Kalabang bansa ng Israel. At sa ayon po sa history, cruel ang mga tao sa Ninive. Cruel. Kaya, para kay Jonah, ang mangaral sa isang bansang kalaban nila, na cruel na bansa, ay isang malaking pagkakamali. Dahil kalaban nila, at galit sila, sa Ninive, di baling mapahamak na ang mga taga-Ninive. Pero sabi ng Diyos, Jonah, pumunta ka doon bago ko gunawin ang Ninive. Pero ang blessing, ang nangaral si Jonah ron, nagsisi yung hari, nagsisi yung buong bayan. Ang sabi ng Bible, naligtas ang lahat ng tao na taga-Ninive. Walang namatay kahit isa. Dahil nakinig kay Jonah na isang Israelita at nagsisi ng kasalanan. At naglagay sila ng bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Kumuha sila ng sako, ginawa nilang damit. Sako, ha? Sako na sinira pa para maging damit. At naglagay sila ng abo at alabok sa kanilang mga ulo. Naligo sila ng alabok, naligo sila ng abo. Ito ay gesture ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya na makita ng Diyos, ganun ang ginawa ng hari, ganun ang ginawa ng kanyang mga nasasakupan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang uri ng tao. Ginawa yon. Sabi ng Diyos, nagsisisi na ako, hindi ko na gugunawin ang Ninive. Okay. Ba't nagsisisi ang Diyos? May kasalanan ba ang Diyos? Hindi sabihin lang doon, nagbago ng isip ng Diyos. Yung kasi salitang pagsisisi, change of mind. No? Ibig sabihin ng salitang repentance o repent. Magbago ng kaisipan. So, nagbago ng kaisipan ng Diyos at hindi niya ginunaw ang Ninive. Hindi katulad na nangyari sa bansang mga bakla na yun. Sodom and Gomorrah. Talagang pinulbos ng Diyos yun. Walang ang dalawa lang, ang natirang buhay lang sa Sodom at Gomorrah ay tatlo. Si Lot, at saka yung dalawa niyang babaeng anak. Kaya tatlo. No? Tatlo lang. Yung asawa ni Lot, namatay din, naging asin. Dalawang bansa na ginunaw ng Diyos dahil hindi nagsisi ng kasalanan. Pero ang Ninive, nagsisi ng kasalanan, walang namatay kahit isa. Kaya, kung hindi pa tayo nagsisisi ng kasalanan sa Diyos, hindi tayo mamamatay sa kasalanan. Mamamatay tayo, oo, pero hindi sa kasalanan. Tayo pupunta sa langit. Pero kung hindi tayo nagsisi ng kasalanan, mamamatay tayo sa ating kasalanan, pupunta tayo sa impyerno at dagat-dagat ng apoy. Na ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Diba? So, verse 8, ito pa, dalawang beses yun, ha? Verse 8, and it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted and wished in himself to die. No? And said, it is better for me to die than to live. Ganyan ang mga tao ngayon.
Pag may problema, mamatay na lang ako. Diba? Wala na, ang mga tao ngayon, sobrang katamaran. At wala na sa kanila yung desire na mabuhay ng pananampalataya. Pag walang makain, nagwawala yan. Huwag na huwag mapupunta yung manok ng kapitbahay. Balahibo na lang ang lalabas. Nakatay eh. Nakarne eh. Di ba? Kumakapit sa patalim. Dahil ang katwiran nila, lahat naman ng tao gumagawa nun eh. Pag nagugutom eh. Di ba? Pero dapat Kristiyano ka, kakaiba ka. Amen? Kakaiba ka. Pumasok dyan yung manok ng kapitbahay mo. Hayaan siya lumabas. Nabuhay din. Po, sabi nga nung isang pagka yung mga manok nila na pupunta ng kapitbahay, hindi na bumabalik. Pati balahibo, hindi nila nakikita. Pero pagka manok ng kapitbahay, pumasok sa kanila, nakakauwi. Nakakauwi dun sa kanila. Siyempre, kung ikaw yung may-ari ng manok, na pagka umalis ang manok mo o alaga mo, nalipat ng kapitbahay, hindi na nakakabalik, siyempre, iisipin mo rin, yung alaga ko, nandito sa kanila, hindi nakalabas. So, ikaw, manok ka doon sa kabila, hindi ka na makakalabas. Di ba? Minsan, nagiging kaisipan na ng tao yan. Bakit? Gantihan. Huh? Ito, si Jonah, siguro gusto niya gumanti sa Ninive. Gusto ko mamatay na kayo lahat. Bagkat kayo masasamang tao, mga kalaban namin, mga cruel na tao. Pero sabi ng Diyos, Ninive, Jonah, punta ka sa Ninive. Sabi ni Jonah, Panginoon, sige, deal, pupunta ako. Pero pag walang bangka na papuntang Ninive, hindi ako pupunta sa Ninive. Kung saan pupunta yung bangka? Abay, pagdating niya doon sa Dauman Abay, saan po ang biyahe? Tarsis. Swerte. Sabi ni Jonah siguro, swerte. Tarsis. Hindi Ninive. O, Panginoon ha, usapan. Pag hindi papuntang Ninive, hindi ako makakarating sa Ninive. Tarsis. Di Tarsis ako. Sakay siya sa bangka. Noong nasa gitna na sila ng karagatan, sabi ng Bible, nagpadala ang Diyos ng hangin. Di ang nangyari. Hangin. Gabundok ang alon. Ang sabi ng kapitan ng barko, Oy, sino sa inyo may balak sa puwet? Sino sa inyo may balak? Bakit? Mabihira. Ngayon lang nangyari sa amin to. Lumulubog na tayo. Lahat na ng gamit dito, itinapon na. Ang natitira na lang ay yung ating kinain at yung mga damit na lang natin. Sino sa inyo rito ang binamalas? Ang malas? Sige, manalangin kayo sa Diyos nyo. Baka sakali maligtas tayo. Yung kapitan ng barko, habang siya'y naglalakad-lakad, nakita niya yung isang natutulog. Sabi niya, ikaw, batugan. Ba't tulog ka pa? Buhabagyo. Lumulubog na tayo. Tulog ka pa rin. Sabi niya, ang totoo po niya, sir, kung bakit po tayo binabagyo dahil sa akin. Dahil pala sa iyo. Opo. Ganito po gawin niyo para tumigil ang bagyo. Ihagis niyo ako sa dagat. Hinagis. Hinagis kasi. Hinagis sa dagat. Pagbagsak sa dagat, huminto ang hangin. Huminto ang alon. Ang sabi ng Bible, lahat ng nasa barko naligtas. Nanampalataya sa Diyos ni Jonah. Sabi niya, totoo pala yung Diyos ng Jonah na yan. Bakit? Sinabi niya pinaparusahan siya ng Diyos niya Itapon daw natin siya sa dagat, hihinto ang bagyo. Tinapon niya sa dagat, huminto ang bagyo. Ngayon, lulutang-lutang siya sa dagat. Ang unang pinadala ng Diyos, wind. Ang pangalawa, pinadala ng Diyos, wave. Nilulun siya. Nasa siya ng balyena ng 3 araw at 3 gabi. Kaya sang-ayon sa pag-aaral, pwede ka pala mabuhay sa tiyan ng balyena. Si Jonah po ay nabuhay. 3 araw, 3 gabi na nasa tiyan ng balyena. Buhay siya. Inuluwa siya sa Ninive. At meron narinig sa YouTube
mga mangingisda, mga nanguhuli ng balyena. Nakahuli sila ng balyena, nung pauwi na sila, nakita nila, kulang sila ng isang tauhan. Sabi, kulang tayo ng isang tauhan. Hindi natin napansin. Nawawalan tayo ng isang tripulante. Ade, dahil hindi nga nila napansin, tuloy sila doon sa kanilang pag-aasikaso ng mga balyena na huli nila, hinihiwa nila yung tiyan. Tinatanggalan ng bituka. Alam nyo, yung isang balyena na hiniwa nila ang tiyan, paglabas ng bituka, may kasamang tao. Sabi, oh, ito. Halito siya. Kinain ng balyena. Buhay. Buhay pa. Kaya sabihin, totoo pala na pwede kang mabuhay ng 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng balyena. Pero, sangayon sa pag-aaral, nung inilabas si Jonah ng balyena, marami siyang yung, alam niyo, parang natutunaw ka dahil sa yung chemical na nilalabas ng balyena para tunawin yung kanyang mga kinain. Kaya meron siyang mga sugat-sugat dahil sa chemical na inilalabas ng balyena doon sa kanyang digestive system. Okay po. Pero ito si Jonah, imbis na matuwa, na naligtas ang napakaraming, I think, 400,000 na mga tao, imbis na matuwa, nagalit siya sa Diyos. Sabi ng Bible, sa isang kaluluwa na nanumbalik sa Diyos, nagsisi ng kasalanan, there is rejoicing in heaven. Amen? Kahapon, naglaro kami. Merong mga dumating doon na kapitbahay. Tamang-tama, 5 sila. O, 5 tayo, 5 sila. Hindi naglaro kami. Pero bago kami naglaro, sabi ko, okay, ganito. Ito gawin natin. Okay, ikot kayo dyan. Mag-pray muna tayo bago tayo maglaro, ha? Pakilala ko ng pastor ako. Nag-preach ako ng gospel. Ilang minuto lang. Mga 2 minutes lang. Preach ako ng gospel. Tapos, nag-pray kami, pinatanggap ko yung 5. At saka yung 2 kambal, no? Bago lang ba yung 2 kambal na yun? Yung kambal? O, dati na natin nakasama. O, ayun, bali 7. Kasama yung kambal na taga-gulod. Hindi yung kambal din. Ay, di ba kambal yan? Ay, masabi kambal daw. Kambal yung nakalaban nila. Ay, nakalaban nila. Yung nandun. Yung dumayo lang doon. Eh, wala. Hindi ko naiintindihan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahapon ay merong mga tumanggap kay Kristo na mga kabataan na tinalo kami. Maliliit lang. Maliliit lang. Alam niyo bakit? Ba't kami natalo? Eto, simple lang. Noong una, lamang kami. Puro 3 points. Apply niyo yung 3 points niyo. Apply. Pasok. Laging pasok. Nung di-discourage na yung kalaban namin, 0 sila eh. 0 sila, nakatatlong 3 points na eh. Nakatatlong 3 points na kami, sila 0 pa rin. Tapos, nakaka 2 points pa, 0 pa rin sila. Nung nagpasimula ng mapagod ang mga player, yun na, lahat ng 3 points nila pumapalpak na. Yan ang kailangan nyo. Kailangan, kahit pagod kayo, yung inyong pulso ng pagbato ng bola ay ganun pa rin kung paano hindi kayo pagod. Yan ang i-practice ninyo. Pagka bago pa lang, halos walang sablaya, 3 points. Pero pagka napapagod na, wala nang pumapasok. Puro sablay na. Okay, kaya sabi ko, yan, talo tayo, hindi dahil hindi kayo magaling. Puro 3 points nyo kayo eh. Ang gaganda nga ng bitaw ninyo eh, laging shoot eh. Kaya lang, dahil ang resistensya nyo mahina, kulang. Kaya nung napagod na kayo, paling-paling na yung bato ng bola nyo. So, yun dapat ang nyo. Sabi, Pastor, doon tayo sa covered court. Pinaka-best na practice, na training, sa gitna, sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi sa covered court. Doon tayo lalaro sa covered court. Pero ang training natin, sa ilalim ng sikat ng araw. Alam mo ngayon? Okay. Yan ang training namin noong kami ay gumalaro ng basketball. Sa ilalim ng sikat ng araw. Kung kailan mainit, 1:00, 2:00, diyan kami naglalaro ng training. Okay? So, kaya
Si Jonah, mga kapatid, imbis na ibigin niyang mabuhay, mas dinanasan niyang mamatay. Kayo ba, ganun ba kayo? Pag may problema kayo, imbis na kayo ay, kung meron kayong ayaw, imbis na pangarapin niyo na mabuhay, ay ang pangarap niyo, mamatay na lang ako. Mali pong kaisipan yan. Yan po ay mga kaisipan ng mga rebelde sa Diyos. Ayaw ka pa ng Diyos mamatay eh. Bakit? Pinapangarap mong mamatay. Gusto nga ng Diyos mabuhay ka pa. Magamit ka niya. Ma-extend ang buhay mo. Madala mo ang mensahe ng mabuting balita sa mga tao. Pero pinapangarap mo mamatay dahil may problema ka nga. Katulad to si Jonah. Yung number 8 na yan, alam mo bakit siya lalong nagsalita ulit ng ganyan? Kasi yung gourd na pinatubo ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng lilim, no? Nagpadala ang Diyos ng uod, ng worm. At yung worm, kinain yung pinakapuno ng baging. Baging siya na ang dahon ay malalapad, no? Kaya nakakakaroon ng lilim. At tumubo lang ng ilang minuto, tumubo ng umabot hanggang, sabi nga, hanggang langit. Yan ang kabilis tumubo yun, gourd, para bigyan lang siya ng lilim. Eh nung nag-enjoy na si Jonah sa gourd, sa lilim ng gourd, biglang nalanta. Mainit ang araw, di ba? Masikat ang araw. Sabi niya, ba't nagbigay ka nga ng gourd? Nilanta mo naman. Nakita niya yung uod. Kinakain yung puno ng gourd. Galit na galit siya sa Diyos. Diba? Yan ang mga spirit na mga taong rebelde sa Diyos. Imbis na magpasalamat sa Diyos, minaligtas, imbis na magtiwala sa Diyos kung may problema, ay nagmamarmor. Mga marmoring spirit. Okay, sabi po rito, yung greeting ni Paul, sabi diyan, Philippians 1:1. Tingnan nyo. Paul's greeting. Paul and Timothy, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishop and deacons. Grace be unto you and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Diba? Yung bati ni Pablo, sinasabi ni Pablo, bilang ako ay servant ng Panginoon, kasama ko si Pastor Timothy, kayong mga santo, yan, kayong mga santo sa Pilipos. Ibig sabihin mga kapatid, ang Kristiyano ay saint. Ang iba nagdideklara ng santo kapag patay ka na. At iyan ay pinagdidibatihan pa. Sino yung huling santo na kinilala ng Pilipino? Meron pong kinilala ngayon, ito lang nakaraang mga taon, bagong santo ng Pinoy na kinilala ng Vatican dahil sa pangalan daw ng tao na yun, na priest na yun, ay nakapagpapagaling na gumaling sa pangalan ng kaya diniklara siya bilang santo. Hindi ko po matandaan. Pilipino. Saint Kalunsod. Ayun. Bago lang yun, Pilipino yun. Idideklara kang santo pagpatay ka na ng matagal. At bukod sa patay ka na, kailangan sa pangalan mo may nangyayaring miracle. At yan ay pagdidibatihan sa Vatican. Isa lamang ang diniklarang na living saint, si Maria Teresa ba yun? Yung hiniyayakap ang mga may ketong. Niyayakap niya mga may ketong. Isang madre. Kinilala sa buong mundo. The only living saint. Yan, Maria Teresa. Pero sabi ng Bible, sabi ni Pablo, kayo na mga santo sa Pilipos. O parang ganito, kayo na mga santo na mga taga Santa Maria. Amen? Mga santo pala tayo.
Kasi nga, kaya tayo santo, sapagkat tayo po ay binili ng dugo ni Kristo. Hinugasan ng dugo ni Kristo. Ginawa ng Diyos na banal. Sabi nga, mga peculiar people, mga taong separated by God from the sinners. Kaya tayo po ay naging mga banal, santo. Hindi dahil sa tayo ay santo talaga. Tayo po ay sinners by birth and by choice. Pero dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo bilang ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas, at sa ating pagsisisi ng ating kasalanan, tayo po ay dinideklara ng Diyos na mga santo, mga saints in Christ. Diba? Kaya alisin na natin ang kaisipan na pagka ako'y namatay, baka maging santo ako pagdating ng panahon. Hindi po. Ngayon pa lang, buhay ka pa, dapat maging santo ka na. Sapagkat pag hindi ka naging saint sa panahon ngayon, ikaw ay ain't. Ayan, basta tayo. So mga kapatid, pag hindi ka naging saint ngayon, pag namatay ka, hindi ka po tatanggapin sa langit. Hindi kayo papasok sa buhay na walang hanggan. Hindi kayo magmamana ng mansyon ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kayo ay itatapon, susunugin, parurusahan sa lawa ng apoy na nagliliyab, na may asupre at may mga uod na hindi namamatay. Kaya tayo mga Kristyano, hindi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Dapat excited tayo araw-araw eh. Lalo pag Sunday, excited tayo kasi tayo po ay diniklara ng Diyos ng mga santo, mga banal, mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, papasok sa Millennium Kingdom. Diba? Kaya sabi nito, ang biyaya ng Diyos at kapayapaan mula sa Ama at sa Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Diba? Kaya kami mga pastor, pinagpipray namin ang mga member. Lalo pag dumadalo kami, pinagpipray din namin yan na sabi ni Kristo kasi, pag pumasok kayo sa isang bahay at kayo tinanggap, iwanan ninyo sa kanila ang kapayapaan. Kaya pinagpipray namin at binabasbasa namin pagdating sabi ng Diyos. Pero kung tinanggihan kayo sa isang bahay o sa isang lugar, ipagpag ninyo ang inyong mga paa. Yung alikabok ng inyong paa na babagsak doon sa lugar na yon. Pagdating ng paghuhukom, ang alikabok na yan ay magsasalita laban sa kanila. Akala natin walang witness, ano? Wala naman nakakita eh, na pinagtabuyan ko si pastor. Dadalawa lang kami. Oo, wala nga. Pero sabi ng Bible, ang alikabok ng paa ng lingkod ng Diyos na yan, na nahulog nung pinalayas mo, ay babangon at pupunta sa harapan ng Diyos, magsasalita to testify against you. Sabi nga ng Bible eh, di ba ako pwedeng magpalabas ng lahi ni Abraham mula sa bato? Hindi kailangan ng Diyos si Abraham para magkaroon siya ng lahi. Hindi kailangan ng anak ni Abraham. Sabi ng Diyos, mula sa batong to, magpapalabas ako ng lahi ni Abraham. Diba? Gusto niyo ba yun? Ang lahi ninyo manggagaling sa bato. Hindi manggagaling sa inyo. Dapat sa inyo manggaling. No? Kaya sabi ni Moses, Panginoon, huwag naman. Huwag mo naman gumamit to mga taong to. Kawawa naman. Ano sasabihin ng mga bansa? Ba't nilabas niyo kami? Sige, mula sa iyo, Moses. Magsisimula ako ng panibagong lahi ni Abraham. Hindi maghihintay na naman ang Diyos ng 400 years. 400 years, another 400 years ulit yun. Ay sabi ni Moses, hindi na po, buhayin mo na lang sila. Huwag mo na ho silang patayin. Patawarin mo na lang kami sa aming kasalanan. Buti nagbago ang isip ng Diyos. Sabi ng Diyos, o sige, Moses, kumuha nga ng tanso. Pukpukin mo, gawin mong ahas.
At itaas mo. Sabihin mo sa mga tao, tumingin sila sa ahas. Ang lahat ng titingin, hindi na mamamatay sa kamandag ng ahas. Ayun. Kaya hindi na ubos ng Israelita. Kaya nagtataka kayo bakit ang medisina may ahas? Hindi na kayo nagtataka. Ang medisina, mayroong timbangan, di ba? Tapos mayroong ahas na nakapalupot. Sabi si Satanas daw yun. Hindi po si Satanas yun. Sa Bible, yung ahas na yun ay larawan ni Jesus Christ. Kung papaano yung ahas, tinaas ni Moses, nabuhay yung mga taong nakagat ng ahas, ang sabi ni Kristo, ganun din ang anak ng tao. Pag tinaas, lahat ng mananampalataya, maliligtas. Hindi na mamamatay sa impyerno. Yan ang tanong ng doktor na hindi nasagot ng mga pastor. Isa lang ang sumagot. Alam mo sino? Yung pastor ko. Pastor po. Ano sabi ni Gobernador? Grabe, pastor. Ang tagal ko nang tinatanong yan. Mga doktor, walang makasagot kahit isa. Ikaw pala, pastor. Simple sagot. Diba? Kaya sabi ni Gobernador Alvarado nun, kaya nga, ikaw ang kinuha kong, counselor eh. Dahil lahat ng tanong ko, sinagot mo. Sabi, ang dami kong pastor na nakakasama. Ang dami kong tanong, hindi nila nasasagot. Pero ikaw, pastor, lahat ng tanong ko, sinagot mo. Tumpak ang sagot mo. Si Alvarado, si dating Dog, ay, natin yan, Bible study natin yan. Diba? At number 1 niyang pinagtitiwalaan pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos, Pastor Danilo Alpoon. Yan yung pastor po natin. Okay po? So, sabi dito, yung commendation ni Pablo sa mga taga-Philippians. Apo, kaya tayo mga, dapat i-comment tayo ni Pablo. Dito po, sa verse number 1, may mga deacons dyan. So, dito po sa church natin, meron lang po tayong 2 deacon. Sa ngayon, si Brother Boy, lagi po nasa barko yan. Kaya meron na tayong deacon. At saka si Brother Elmer, no? Lagi rin nasa barko. Kaya wala na iiwan ditong deacon. Siguro, susunod, diyan na appoint natin, si Brother JR. Well, puro magkakapatid diba? Puro deacon. Ako po walang problema sa akin yung walang issue sa akin kahit na isang 12 kayo magkakapatid, lahat kayo deacon. Bakit? Kasi ang deacon, hindi naman siya, ang posisyon ng deacon, mga kapatid, ay siya po yung mangangasiwa sa pangangailangan ng mga member sa mga material things. Yan po ang trabaho ng deacon. Hindi po sila nagpipreach. Meron po isang deacon na nagpreach. Si Esteban. Kinausap siya ng Diyos. Esteban, pupunta ka doon. Kausapin mo yung ko. Pinangaral niya si Kristo. At pagkatapos yung bautismo yung ko, nawala si Esteban. Napunta siya sa ibang lugar. At nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya isa lang sa deacon ng church, ng first church, ang naging preacher. Si Esteban lang. Si Felipe pala, Felipe. Si Esteban pala hindi rin babalibag ng bato. Si Felipe. Ngayon, kung sa mga deacons natin, magkaroon ng evangelist. Diba? Si Brother JR. Lagi siya nandito eh. Sa tubig din nagkatrabaho ko yan. Tubig din. Kaya lang, water district sa Tamaya. Yung tatlo, katrabaho sa dagat. So, dito po mga kapatid, sabi niya, I thank my God upon every remembrance of you. Ito always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Sabi ni Pablo, lagi ko kayong naaalala. Kayo ang laman ng aking isip. Kayo ang laman ng aking puso. Kayo mga taga-Pilipay. O kayo mga taga-Katmon. Kayo mga taga-Punong Yandok. Di ba? Kayo mga taga-Gubalya. May taga-Gubalya rito eh. Nasaan ba? Wala? Wala si Jericho? Yan. Minsan, di ko na kayo nakapansin kung sino nawawala eh, no? Ganun no? Sabi niyan, lagi ko kayo naaalala sa aking panalangin.
Binabanggit ko yung pangalan nyo. One by one. At humihingi ako ng request sa Panginoon, with joy. Di ba? Ano yung request kaya ni Pablo? Ano ba? Mamaya, malalaman natin. Verse 5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Sabi ni Pablo, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang inyong pakikipag-isa, fellowship sa Ebanghelyo ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ibig sabihin, itong mga Philippian members, sila yung mga tao na in-embrace nila, mahal na mahal nila ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya itong church na to ay lumago, pinagpala, sapagkat sila yung mga tao na lahat ng kapitbahay inaaya sa church, sinisira ng gospel, binobroadcast ang salvation by grace through faith in Christ Jesus. Kaya sabi niya, ako ay natutuwa. Gusto niyo laging masaya ang pastor niyo? Hindi naman ako forever pastor dito eh. Dahil, pag namatay na ako, siyempre, hindi ako pwede tumayo rito. Wala nga namang patay na ako, magpipres pa ako sa inyo. Palagay ko, walang makikinig sa akin. Si Pastor Multo nag-preach. Di ba? Maaaring ang papalit sa akin dito, maaaring mga anak ko, si Jason, ano kaya, si BJ, o kaya ito ang pangalan? John Paul. Si John Paul, di ba? O kaya si Brother Francis. O kaya, si CJ. Baka kayo na papalit dito sa akin. Hindi ba na ako forever dito? At kung gusto nyo maging pastor dito, kahit bukas, sa isang linggo, sabihin nyo lang, makikinig na lang ako dyan. Kayo na ang magpipreach dito. At ako'y magiging evangelist sa paligid dito. Sa Angat, dito, at saka dito sa parting Balasig. Ako yung evangelist nyo. Basta sabihin nyo lang, Pastor, tinatawag ako ng Panginoon. Ako yung magpapastor sa church natin. Ba, salamat. Pero, siguro, bigyan natin ng qualification. Ano? Mag-aaral kayo ng bago college muna. Amen? Yun na muna, no? Ang sabi rito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Yung salitang began a good work, yun ay tinutukoy ni Pablo patungkol sa giving. Yung support. Nagpadala ang Philippian Church ng support kay Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo po ay isang missionary. At bukod sa siya missionary, ay nakulong po siya sa pangangaral ng Ebanghelyo at siya po ay dadalhin sa Roma para umipila sa Roma dahil ang mga kung may nagalaw yung pusa. May bantay, tulog eh. Ganito na. Sabi niya, aapila ko sa Roma. Kapag ang mga taong to, pinagbibintangan ako, na ako'y nanggugulo. Sabi ni Felix, pailalayain na sana kita, Pablo eh. Kaya lang, gusto mo umapila ka pa, gusto mo makarating ng Roma, para ipagtanggol yung sarili mo, wala na akong magagawa. Papadala kita sa Roma. Pero, special treatment ka. Ikaw ang bilanggong hindi nakatanikala. Ikaw ang bilanggo na nakakalabas ng kulungan. Bakit? Because ni Felix, wala kang kasalanan. Pero dahil umapila ka, papadala kita sa Roma. Yun. Yun nangyari kay Pablo. Kaya nakarating si Pablo sa Roma nang walang bayad ang kanyang pamasahe. Bakit? Sa ilalim siya ng pagiging bilanggo. Si Pablo bilanggo yan. Dali niya sa Roma. Aapila yan sa ating gobernador doon. Pinadala siya. Kaya nakasakay siya sa barko ng mga bilanggo. At habang siya nandun sa barko, nangangaral siya ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mga pupuntahan nilang pantalan, nangangaral siya ng salita ng Diyos.
hanggang sa nakarating siya ng Roma at hanggang sa siya pugutan ng ulo sa Roma. Okay? Ang sabi po rito, yung nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ako'y natutuwa, ako'y nagpapasalamat. Di ba? Bakit po? Sapagkat si Pablo po'y mayaman. Abogado yan, nagtapos ng abogasya. Matalinong tao, galing sa prominenteng pamilya, kilala, sikat, mapera. Pero nung naglingkod sa Diyos, naghirap. Para siya kumain, kailangan niyang magtrabaho ng kanyang mga kamay. Kailangan niyang magtayo ng bahay, ng tent, kasama ni Priscilla at ni Aquila. Naging helper siya, Apostol Pablo, baka abot mo ngayon martilyo. Apostol, inuutosan ng kanyang mga nawin kay Kristo. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, kailangan ko maghanap buhay. Ayoko nung nakaganon. Ayoko nang umaasa. Bigyan niyo ako. Ayoko nung. Ang gusto ko, mula sa aking pawis, ako'y kakain. Yun ang sabi mo ng Bible. Meron po yan ang naghahanap sa inyo. Tingnan lang po. Isang mga kapatid, si Pablo ay isang good example to follow. Na hindi siya kumakain ng pagkain ng katamaran. Siya po ay kumakain ng pagkain na kanyang pinagpagalan, pinagpawisan. At ang sabi nga ni Pablo, ang ayaw magtrabaho, huwag pakakainin. Grabe, ano? Siyang may turo nun. Kaya kami sa bahay namin, lalo pagka kami ay wala. Di ba? Minsan, di na kami tumatawag kung magluluto ba sila o hindi. Sabihin, malalaman namin kung anong isip meron sila. Anak, nagluto ba kayo? Hindi naman yun na sinabi. Ba, hawak ba namin ang kaldero? Nasa amin ba yung kalan? Dala ba namin ng bigas? Kailangan ba bang sabihin na magluto kayo? Pero paano kayo kakain ngayon? Hindi wala, di ba? Nga nga. Isa yung mga kapatid, wala yung magulang nyo. Tanghalian na. Wala pa. Common sense will tell you, magluto ka na. Dahil maya-maya, gutom ka na. Ganun eh. Kaya naman namin, pag nagluto kayo at kumain kayo, tirahan nyo kami. Baka sakaling pagdating namin, gutom kami. Ayun, tinitirahan naman kami. Diba? Bagat madalas kami ni Mrs., hindi kami kumakain sa labas. Bakit? Nangihinayang kami sa pera. Wala na nga pera. Kakain pa kami. Doon sa bahay, tipid pa. Pagdating namin sa bahay, gutom na gutom kami. Alas 2 na, alas 3 na, di pa kami nananghalian. Diba? Lang, pag pinupuntahan namin, pinagmerienda kami, mapalad kami. Uy, kahit paano, may labanan siya natin, di ba? Nakapagmerienda tayo. Okay po, sabi ko rito, mga kapatid, being confident, sabi yan, di ba? Na yung inyong sinimulang pagsuporta sa akin ay tinutuloy-tuloy ninyo. Kaya supporter po ni Pablo ang Philippian Church. Nagpapadala ang Philippian Church ng mga kailangan ni Pablo. Gamot, pagkain, at iba pa mga kailangan niya habang siya po ay naglalakbay, nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, yung aming tricycle kahapon, sabi ko kay Miko, Brother Miko, hindi na kita maiahatid, no? Bakit? Yung aking tricycle, nakaano na, yung reserve na ginagamit natin. Hinatid ko si Jenny sa garay, ala pa kami sa kalahati, pumupugak-pugak na. Ginamit ko na yung reserve. Sabi ko, makakauwi kaya ako? Di ba, siguro malapit lang itulak ko. Di ba, nakauwi ako. At nung pupunta na ako sa basketball practice, ayaw na naman umandar. Tinaas ko ulit. Umandar na naman ulit siya. Di ba? Buti na lang, nandun yung bagong biling motor ng pamangkin ko. Iniwan, pati yung susi. Ito, brother Nico, halika ito. Bakit mo sa, eto, single. Tiyak, may gasolina yan. Ikaw mag-drive. Hinatid ko siya. Dito ka, nakakawi. At nung gabi, kinuha na yung motor. Buti ka ako, nagamit ko muna. Di ba? Hapon, talaga. Sabi ko, bahala ka kung itong aming, taka yung merienda namin after ng basketball. Alam nyo ka ano? Napakasarap na sinilagang kamo, saging. Yan, galing kinana sa Elia. Sabi ko, mga kapatid,
Wala tayong 300 ha? Eto lang. Saging. Okay, doon to ay mga player. Diba? At saka bumili ako ng dalawang yelo na halagang 10 piso. Ito na ubos. Doon to sila. Mga kapatid. Yeah, I mean, verse 7, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Because I have you in my heart. Inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Mga kapatid, dapat ang church natin, magkaroon tayo ng sinusuportahan pastor na hindi galing dito. Amen ba yan? Sabihin, magkakaroon kayo ng commitment. Weekly or monthly. Ang tawag po doon ay pledge. Kakaroon kayo ng pledge, pastor, magbibigay ako sa mission natin sa ibang pastor. Weekly, 5 piso. 5 piso, lagay ka na. Ilagay mo sa sobre, lagay mo mission, lagay mo pangalan mo, 5 piso. Then, pag nakaipon tayo, i-invite tayo ng pastor. At yung pastor na yun, pagpipray natin. Tatanungin natin ang Diyos, Panginoon, sino ba sa mga pastor na to ang pagbibigyan namin ng aming mission offering? Di ba ba? Tapos, monthly, bibigyan natin sa kanya yung makukulate natin. Kung kaya lang natin na 100 sa buwan, 100 sa buwan. Okay, may 100 sa buwan ka sa church namin. Di mo ba? Nagsimula ako ganun eh. 100 pesos a month ang support ko sa isang simbahan. Blessing ng Panginoon. Umabot ng 500. Nag-start ng 100 monthly. Ngayon, 500 a month. Diba? Lumaki, ano? Lumaki. At least, naging 500 na. Okay? So, sabi ko rito, mga kapatid, I have you in my heart. Kayo, mga taga-Philippines, kayo, mga taga-Community Baptist Church, nasa puso ko kayo. Ay, yung puso ng pastor, alam niyo yung puso ng pastor? Ang puso ng pastor, ayaw niya na meron siyang member na naghihirap. Ayaw siya na meron siyang member na may sakit. Ayaw siya na meron siyang member na hindi nakakatapos ng pag-aaral. Ayaw siya na meron siyang member na hindi nagiging fruitful and productive sa kanyang Christian life. Ayaw niya na meron siyang member na nagiging problema ng lipunan o ng kanyang family. Ay, yung pastor na yan, nananalangin yan, day and night. At gumagawa yan ng kanyang sariling kamay, how to give help to his people, to his members. Yung Galatians 6:2, tingnan nyo. There he was another burdens and so fulfilled the Lord Christ. Sino may sabi niyan? Si Pablo. At pagkasabi ni Pablo, ang kamay na to ay naghahanap buhay. Ang kamay na to ay nagtatrabaho. Una, sa pangangailangan ko. At para makatulong ko sa nangangailangan. Di po ba? Di po dapat ang ating isipin. How to be a blessing to others. How to give help to others. Pero sabi niya verse 8, for God is my record, how greatly I long after you all in my bowels of Jesus Christ. Ganun po, kamahal ni Pablo ang mga Kristiyano. Kaya, sabihin, kami mga pastor, mas mahal pa namin kayo kaysa sa buhay namin. Yan ang puso ng pastor. Yung pastor nyo, pwedeng hindi kumain ng 1 linggo yan. Para lang kayo bigyan ng makakain nyo. Ginagawa namin yan. Kaya kung minsan yung mga anak ng pastor, tiso din. Kakainin lang namin, pinamigay pa ni daddy. Opo. Kung subukan niyo magpastor, maintindihan niyo ibig sabihin. Maraming anak ng pastor, tisod. Kaya ayaw magpastor. Dahil daw yung para na lang sa pamilya, pinamimigay pa sa iba. Kaya kung binigyan kayo ng pastor, i-treasure niyo yun.
baka yun na lang yung huling blessing ng pastor na ipapakain sa pamilya niya, binigay pa sa'yo. Di ba? Ngayon, kung meron naman kayo, medyo sagana naman kayo, alalahanin niyo naman yung pastor niyo. Di ba? Yung kaya pastor namin nasubukan niya ng magkape sa Starbucks. Di ba? Nasubukan na kaya niyang, natikman niya na kaya ang mang inasal. Di ba? Di ba? Isa din, mga kapatid, si Pablo, ang isip niya nasa mga members. Kasi wala naman siyang asawa wala naman siyang anak. Kaya nga sabi niya, gusto ko nga, lahat kayo. Katulad ko. Diba? Bakit? Wala akong intindi sa buhay. Ako lang, sarili ko lang. Pero yung mga may anak, may asawa, syempre, ang sabi ng Bible, ang may asawa, ang may pamilya, dalawa isip niyan. Things of this world and things of above. Iniisip niya ang mga bagay na makalangit at the same time, iniisip niya ang mga bagay na makalupa. Bakit po? Pag nagutom yung anak niyan, hindi pwede sabihin, anak, kainin mo ang pananampalataya. Pwede ba yun? Hindi naiintindihan ng bata yan. Hindi naiintindihan ng bata yan. Time will come, maintindihan niya yun. Kaya maraming tisod ng mga anak ng pastor, kasi nga, nakikita nila, yung mga member, nararating ang gustong puntahan, nabibili ang gustong bilhin, pag lumapit sa pastor, yun na lang natitirang kailangan ng pastor, ibibigay pa. Pero pag pinagpala ang mga members, nakakalimutan si pastor. Meron tayong isang member, na-baptize sa church natin. Napunta ng malayong lugar, nagka-problema ang church nila, naalala ang church natin. Parang gusto na rin niyang bumalik dito. Sabi ko, kapatid, huwag kang aalis dyan. May trabaho ka dyan. Binigyan ka ng Diyos dyan ng trabaho. Pag iniwanan mo yung trabaho mo dyan, mapipila yung church nyo. Kailangan ka niyan. Huwag mo iiwanan ng pastor mo. Member natin yan. Pioneering member yun. Pero sabi ko, stay ka dyan. Tulungan mo yung pastor mo. May problema ang church nyo, kailangan ka dyan. The fact na may problema ang church nyo, ibig sabihin, hindi ka pwedeng umalis. Diyan ka. Nagtatanong na nga ng lupa. Mukhang gusto bilhin yung lupa doon, makatabi ng church, napulong yan to. Nagtatanong na po. Member natin yan, pero nalipas sa ibang church. Binigyan ng trabaho ng pastor, kaya hindi na nakabalik. At nagka-problema ngayon, babalik siya dito. Sabi ko, huwag kang alis dyan. Diyan ka lang. Tulungan mo yung pastor mo dyan. Kami mga pastor, ganyan kami. Nagtutulungan kami. Kahit talang member natin yun. Dahil nandun na siya, may trabaho na siya doon sa church, worker sila ng church, preacher yung asawa niya, Sunday school teacher siya. No? Sabi ko sa kanya, diyan ka. Pastor, pinapalayas na ako eh. Huwag kang lalayas. Kundi mo din. Pinapalayas ng pastor. Sabi ko, wala kang kasalanan, kasalanan nila yun. Stay ka dyan. Binabanggit pastor ang pangalan ko. Hayaan mo siyang banggitin niya ang pangalan mo. Harap-harap ang pastor sa mga member. Binabanggit ang pangalan ko. Pinapalayas ako. Sa demonyo raw ako. Sabi ko, huwag kang alis. Stay ka dyan. Hayaan mong matapos ang problema. Pag natapos ang problema, makikita niya kung sino ang tao na dapat niyang asahan sa simbahan niya. Ikaw yun. Sige, pastor. Pinalayas niya anak ko, pabalikin mo yung anak mo. Ayaw na rin tanggapin sa church yung anak niya. Sabi ko, pabalikin mo. Pagtanggol mo, pastor, ay anak ko yan. Diyan yan. Kang alis. Nangyari yan sa Malabon. Sabi ko, huwag kayong alis. Stay kayo dyan. Pastor, pinapalayas na kami. Kahit palayasin kayo, stay kayo dyan. Oh, gano'n nandun pa. Yung pastor ang lumayas. Bakit? Provisionary pala siya.
Hindi pa na siya ang tunay na pastor pa doon. Ano lang, provisionary pa lang. Pinapalayas niya yung mga pioneering member. Dahil may problema yung pastor. Sabi ko, huwag kayong aalis. Yung pastor niya may problema, hindi kayo. Sige po, pastor. Pinupulpito kami. Diba? Pasok dito, labas dyan. Pastor niya. Pinili niyo ka yan eh. Di ba? Sabi ko, di ba pinili niyo yan? Kaharap ako. Pinili niya. Opo. Oh. Di ba, tinatawag niyo pa kami, nilehan namin yan. Opo. Pinili niya. So, pinili niya yan. Pagtiisan niyo, yung pastor niya. Kahit pinapalayas kayo. Sige po, pastor. Araw-araw magawa, no? Ganun ba, no? Kung nagka-problema yung church natin, lalayas kayo? Nakapagod. Wala kayong pinagkaiba. Sa unbeliever. Pag nagka-problema yung pamilya, naghihiwa-hiwalay. Broken family. And then broken church. Nagka-problema ang church, naglayasan ng member eh. Pero sa kanila naman, hindi lumayas ang member. Pinalayas niya ang member. Delikado, no? Okay. Sabi mo dito. Ano sabi ni Pablo? Verse 9. Sabi nito, and this I pray, that your love may abound yet more and more, in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruit of righteousness, which are by Christ Jesus, or Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Ito po yung plea ni Pablo. Pakiusap niya. No? Sabi niya, kayo ay magpatuloy sa inyong ginagawa. Diba? Sabi niyan, ang aking panalangin ay kayo ay maging mag-abound more and more sa karunungan at sa kahatulan. Ibig sabihin, ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Philippians, sila ay maging mayaman sa knowledge and judgment. Maging matalino sila sa kanilang Christian life. Hindi ko sinabing maging abogado kayo, maging engineer kayo, maging doktor kayo. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, maging matalino kayo, no? Sa kaalaman ng salita ng Diyos at sa kahatulan ng salita ng Diyos. Marami na pong matatalinong tao ngayon. Kung hindi kayo scientist, hindi pa kayo matalino. Ang ibig sabihin, matalino ako, pastor. Una, scientist ka ba? Hindi po. Hindi ka pala scientist. Isa sa mga hinahanga ang tao sa daigdig natin, mga scientist. Pero alam niyo, mga scientist sa sobrang talino ay naging bobo. Apo. Kapag sabi ng Bible, nag-aaral, pero hindi dumarating sa kaalaman at katotohanan. Nalalayo sila sa Diyos. Imbis na malapit sila sa Diyos dahil sa kanilang karunungan, ang kanilang karunungan ang nagpalayo sa kanila sa Diyos. Pero, pagka naging matalino tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo ilalayo sa Diyos. Amen? Ilalapit tayo. Kaya tayong mga magulang, gusto nating malapit sa Diyos yung mga anak natin. Na kapatid, sabi ng Bible, gumamit ka ng rod of correction. Hanggat bata yan. Sabi ng Bible, paluin mo ang bata hanggat meron ka pang panahon na iligtas ang kanyang kaluluwa. Kapagkat sa ipagpalo, ay hindi naman siya mamamatay. Ang pamalo ang maglalayo ng foolishness na nasa puso ng bata. Yung batang hindi napapalo, matigas ang ulo niya. Pasawa yan. Kaya kami namamalo ako. Normally na lang, napapalo ko na lang ngayon si BJ. Madalang pa. Bakit? Papaluin ko pa lang. Ako na sa nanay niya. Uwiyak na. At least alam niya, anak, pag hindi ka nagtino, hindi man ako makahawak ng sinturon o pamalo, ang kamay ko na to,
Dadapo sa katawan mo yan. Lalaki yan. No? Pero biyaya ng Diyos, no? Dahil sa kamao ko na yan. Akala ko patay na si Jerry. Tinagpapalo ko yan. No? Biglang umiyak. Buhay, buhay. Nawala na hinahiningi. Pero gusto ko makita yun, mga kapatid. Ito po gusto ko makita yun. Sabi ng Bible, ang panalangin ni Pablo, ang pakiusap ni Pablo, no, para sa mga taga-Philippians, sila'y lumago, sumagana sa karunungan at sa kahatulan. Upang inyo daw, ating daw, mapagtanto ang mga excellent na mga bagay. Mga tapat na mga bagay. Kaya ngayon, wala na excellent ngayon. Wala na. Wala na mga tapat ngayon. Pakikipag-partner kayo ng hanap buhay sa unbeliever. Ala na yung faithfulness nila sa inyo, sa dyan. Gagawa ng paraan niya paano sila makapanlamang sa inyo. Ang tanging excellent na lang na nananatili ay ang mga taong dito nananalig, dito nananangan, dito nabubuhay sa salita ng Diyos. Kaya kapag binaliwala niyo pa ang Biblia, wala na excellence sa buhay ninyo. Wala nang faithfulness sa buhay ninyo. Lahat yan mawawala. Sapagkat ang lahat ng yan ay makakatagpuan lang sa salita ng Diyos. Ako? Sabi nito, being filled with the fruit of righteousness. Asan ang fruit of righteousness? Sa mga abogado. Sabi nga ang abogado ang siyang pangunahing gumagawa ng batas, na lumalabag sa batas. Humahanap sila kung anong butas ang pupwede nilang lusutan. Di ba? Ang dami nakakulong. Mga abogado. Hindi sa hindi sa hinahatulan ko Palagay nyo kung si dating sa justice natin, si Laila de Lima, palagay nyo, kung talagang wala siyang kasalanan, dapat ba siya manatili sa kulungan? Kung walang nakitang probability na siya ay merong kasalanan. Di ba? Dapat nandiyan pa siya. Baka sakali nga. Ako, hindi hinahatulan Kasi mga kapatid, ang tatalino tayo. Mga hukom yan ng ating bansa. Mga nag-aral yan, mga matatalino yan. Bakit po? Sapagkat wala silang righteousness of God in their lives. So, kailangan natin ng righteousness ng Diyos sa buhay natin para hindi po tayo gumawa ng anomaly. Para ang ating ginagawa ay ang mga bagay lang ng Diyos. Nakalugod-lugod sa Kanya. Sabi rito, mga excellent things. Siyempre, sa unbeliever, anong tingin nila sa pastor? Bobo. Walang alam. Bible lang. Hanggang dyan lang sila. Kapag din na sinabi ng Bible na ang tingin ng mga unbeliever sa mga lingkod ng Diyos ay mga taong walang nalalaman. Foolish. Pero sabi ng Diyos, the wisdom of this world is foolishness before God. Kaya sa paningin ng Diyos, kahit ikaw pa ang pinakamatalinong nilalang sa daigdig na to, pero wala kang talino sa salita ng Diyos, katulad ka lang na isang taong mamang. Pero, Bible lang ang alam mo. At nasusunod mo lahat na nakasuad dito. Sabi ng Diyos, ikaw ang pinakamatalinong tao. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ang nasa sa iyo at ina-apply. Kaya kahit rin manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Katulad ni Pablo, ang kanyang nasain sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Sila'y mag-abound more and more sa knowledge and justice, judgment. Sila ay mapuno ng bunga ng righteousness, to be filled with the fruit of righteousness, to become sincere or faithful, without blemish,
upang maabot yung tinatawag na excellent in life. Ngayon, malulhati po kayo. Sa ating mga Kristyano, apart from the Word of God, lahat ng inyong gagawin will become vain and nothing. Kaya samahan nyo ng salita ng Diyos ang inyong pamumuhay on this planet Earth. At kung ginagawa ninyo ang lahat ng bagay for the glory of God, kung ginagawa niyo yan in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, ang sabi ng Bible, your labor will not in vain. Your labor will receive a great reward. So yung bang gusto natin? To receive a great reward from God. So katulad ng Philippian Church, gayahin natin sila. Hindi naman tayo daya-daya lang. Sabihin, yung ating pagiging unique bilang tao, bilang Kristyano, gamitin natin na tayo ay maging kapurihan ng Diyos upang maabot natin ang mga excellenting bagay. Kaya kung Kristyano ka, don't be ashamed to share the Word of God to your loved ones, to your friends, to your neighbor, even to your foe. Tumahiya kapag ito ang magsasalba ng kanilang buhay mula sa magulo at makasalanang sanglibutan ito. Yun, sabi, Pastor, hindi ko pa alam sa langit ba ako pupunta o saan nabag ako namatay. This is the right time for you, friend, to accept the Lord Jesus Christ in your heart as your God, Lord, and Savior. Repent from your sin. Sabi ng Bible. God will save you. God will write your name in the book of life. And the Lord Jesus Christ will build you up a mansion in heaven. And you will be living like a king and priest on this planet Earth on the day of Millennium Kingdom. So gusto mo bang makamit ang buhay na walang hanggan, ang regalo ng Diyos na walang bayad? Si Kristo ay iyong tanggapin. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang magdadala sa iyo sa langit. Si Kristo ang magbibigay sa iyo ng mansyon sa langit. Si Kristo ang magpapasagana sa iyo sa mundong ito. Hindi yung trabaho mo. Hindi yung boss mo. Hindi yung negosyo mo. Hindi yung eskwelahan mo. Si Kristo ang sagot sa lahat ng iyong katanungan. Si Kristo ang sagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Accept the Lord Jesus Christ in your heart and you will be saved. Meron mo ba? Meron bang gustong tumanggap kay Kristo para maging tagapagligtas niya? So kung meron, hindi ko na po kayo papatuloy. Hindi ko na po papataasin ng iyong kamay. I will pray for you. Papanalangin kita. Gawin mo lang yung panalangin gagawin ko. Yung sasabihin kong prayer, ulitin mo lang. Gawin mo to sa puso mo. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Na gusto mo maligtas, gusto mo maging anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, ang buhay na walang hanggan, at makapasok ka sa Millennium Kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung panalangin. So, sa lahat ng gustong maging Kristiyano, anak ng Diyos. Repeat after me. Ito yung panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako ang Panginoong Kristo nagdusap ng matay sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay upang iligtas ako, upang gawin mo akong iyong anak, tagapagmana ng iyong kahariang langit, at makapasok sa 1,000 taong paghahari ng Panginoong Jesus sa mundong ito. Ama, pinagtitiwalaan ko po si Kristo bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Banalin at linisin niyo po ako ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Pagharian po ako, Ama. Bigyan mo ako ng tanda ng Santong Espiritu na ako iyong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan.
Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso ngayon. Maghari ka at gawin mo ang anak ng Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa buhay na walang hanggan, sa iyong kamatayan sa krus, at sa iyong muling pagkabuhay. Ama, dalangin ko po sa iyo. Pagpalain niyo po ang buhay ko sa mundong ito. Gamitin niyo po ako sa ikahayag ng iyong kaligtasan sa bawat tao. Ito po ang dalangin ko na may pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ako na po manalangin, tayo po tumayo lahat. Let's all stand please. Kristyano ka, magdesisyon ka. Sundin mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo, pamuhay mo, ituro mo. And God will give you a reward in heaven. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Pinapuri ka namin sa iyong salita, aming pinag-aralan. Help us na katulad ni Pablo na kinamen niya ang Philippine Church. Ganun din ang bawat sa amin. Nawa ay i-commend mo kami at kami ay ipanalangin mo sa iyong Ama na kami ay pagkalooban ng lahat ng wisdom of His Word, work and way. Basbasan niyo po, Panginoon, maging ang aming offering. Pagpalaan niyo po ang bawat sa magkakalot. Ito po aming sa akong dalangin sa pangalan po ng Panginoon susunod. Give thanks.